guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys kasi meron na naman akong isang K-drama na nagustuhan. Actually guys, dati ko na itong napanood. Gustong gusto ko to way back nung nag-Oman ako. Lagi ko 'tong pinapanood 'tong K-drama na 'to and sobrang, maganda siya kasi at the same time is iba yung kanilang, tema ng kanilang what you call that, yung storyline ng kanilang K-drama. Ang K-drama na 'to pinalabas 'to noong 2014, ang title niya is Jang Buri is Here. Jang Buri is Here. So ano nga ba ang pinaka-story ng Jang Buri is Here? Actually puwede niyo siya mapanood sa Loklok, wala siya sa Netflix, nasa Loklok siya ngayon. Bale 2014 siya pinalabas. Nakalimutan ko na guys kung ilang episodes meron siya. Ayun, 52 episodes siya. Grabe guys, 'di ba? Nung mga panahon na yun kasi guys, ang mga K-drama ang hahaba and then at the same time, ang daming mga episodes. So that time yung Jang Buri is Here, 52 episodes siya. Actually guys, ang story nito umikot sa pagiging isang sikat na mananahi o tailor master ng mga handbook. Alam naman natin guys na ang handbook sa Korea, sa South Korea, isang kanilang national costume or national na damit, 'di ba? So, hindi basta-basta ang pananahin ng isang handbook, 'di ba? Kumbaga, ang pananahin nito is kailangan pati yung mga textures niya, yung tela niya, yung materials na ginamit, yung color, kailangan maganda. So, ang story nito, si Jang Bori kasi nahiwalay siya sa pamilya niya, sa real family niya. Yung pamilya kasi ni Jang Bori is sila yung mga nananahi ng mga magaganda at mamahaling mga handbook. Bali, napahiwalay siya. Yung lola niya, yun yung pinakamay-ari ng sikat na handbook na panahian sa South Korea that time, sa lugar nila. And then at the same time, apo siya doon. And then yung mother and father niya, yung nanay niya kasi medyo may ambitious na siya ang papalit or siya ang magmamana sa pag-aari or sa kanilang business na handbook, yung pagtatahi ng handbook. Pero dahil nga si Jang Bori, pangalan nito, hindi siya, isang anak lang siya, so medyo napapabayaan siya kasi yung tatay naman niya is kilala din na professor. Meron siyang tita dito na yun ang favorite ng kanyang lola. Yung tita niya na yun, walang anak yun. And then namatay din yung asawa nun kasi sa isang insidente. So ang nangyari, after na yung sa insidente na namatay yung asawa ng kanyang tita, si Yang Mikyung yung tita niya dito. Tapos ang nangyari is pati siya napahiwalay sa tunay niyang pamilya. Sa tunay niyang pamilya napahiwalay si Jang Buri and then nagkaroon siya ng amnesia, nakalimutan niya kung sino siya, kung sino ang real family niya and then at the same time napunta siya sa isang mag-ina na yung bata dito kaedaran niya, medyo matanda pala sa kanya ng 1 taon ata. Tapos inaapi siya. Pangalan nito, inaano siya nung batang babae. Kaso guys, ang nangyari kasi nagkaroon ng pa-contest yung tatay niya. Magaling mag-drawing si Jang Buri. So si Jang Buri, tinuruan niya yung babae, yung parang kapatid niya na mag-drawing. And then at the same time, dahil sa drawing na yun, ang ginawa nung babae kasi nagkaroon ng pa-contest yung parents ni Jang Buri na kung sinong makakapag-drawing or sinong magiging mapipili, siya ang mapipiling scholar. So that time, nakita yun ng kanyang kapatid na may pagkamaldita. So sumali at inangkin niya yung drawing na yun na ginagawa ni Jang Buri. Kilala yun ng parents niya. So akala ng mga parents niya si Jang Buri yun. Pero hindi naman. So ang nangyari, siya ang inadapt yung kanyang malditang kapatid-kapatiran, 'di ba? So, ang nangyari naiwan si Jang Buri do'n sa nanay na mahirap, tapos siya ang nagpalaki doon. Nagkaroon sila dito ng parang rivalry nung kanyang kapatid na hindi naman totoong kapatid. Tapos, ang nangyari dito, napunta sila do'n sa bahay nila, napunta si Jang Buri do'n kasi nakilala din ni Jang Buri or na-meet din ni Jang Buri yung kanyang tita na nawala. So, ang ganda ng story. Ayoko ikuwento ng buong-buo yung story, pero ang masasabi ko lang dito, kahit talaga anong mangyari, babalik at babalik ka pa rin sa pamilya mo at syempre walang lihim na hindi nabubunyag dahil tinagong mabuti nung batang babae nung nagdalaga na sila, yung batang babae na may pagkamaldita at nagnakaw ng identity ni Jang Buri na para hindi makilala si Jang Buri na kanyang tunay na pamilya, tinago niya lahat ng pwede niyang itagong ebidensya. Pero ang nangyari, lumabas pa rin. So at the end of the story, ang masasabi ko lang is kahit anong mangyari, lalo na't ang tadhana talaga or si Lord ang
ang gumagawa ng way para makilala natin yung pamilya natin, yung tunay na tayo, 'di ba? So, kahit anong mangyari talaga, kahit anong iwas, lalabas pa rin ang katotohanan. So, ayan guys, maganda yung story ng Jangbury is Here. Meron din siyang love story dito, then at the same time yung character nila ng mga gumanap dito ng mga artista is maganda at talaga naman na-justify din nila. So if you want still, ongoing pa rin siya sa Loklok, puwede niyo pa rin po siyang panoorin. So again guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Pasensya na ang mga nire-review ko talagang mga K-drama is mga matagal na dahil sobrang mas hindi na gusto ko pa rin naman yung mga K-drama ngayon, pero gusto ko naman kaya lang nami-miss ko lang yung gano'n kahahabang mga K-drama at maraming mga episodes. So, samahan niyo ulit ako ha. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!